Maaga pa lamang ay abala na si Angela sa paghahanap ng trabaho. Kakatapos lamang kasi ng kontrata niya bilang cashier sa isang supermarket. Habang naglalakad sa isa sa malaki at sikat na mall, ay namataan niya ang isang matandang lalaki na pinagtatabuyan ng sales assistant. Butik ng mga mamahaling alahas ang pilit na pinapasok ng kaawa-awang matanda. Hanggang sa dumating na din ng manager at maging ito ay pilit na tinutulak ang matanda palabas. Natumba ang matanda sa sahig kaya dali-daling tumakbo si Angela patungo dito upang tulungan. Huwag niyo naman pong ipagtulakan ng matanda. Hoy, di ba baliw ang matandang yan? Paano kung saktan kami rito? Sa kabila ng akusasyon ng mapagmataas na manager, ay nagpumilit pa din ang matanda na muling makapasok sa loob ng tindahan matapos nitong makatayo sa tulong ni Angela. Titignan ko lang naman ang mga alahas. Papasukin niyo ako. Kumawala ang matanda sa pagkakahawak kay Angela, ngunit humarang na naman ang manager na lalo pang nagalit at nag-utos na tumawag ng pulis ang gwardya. Sa takot na madamay si Angela sa gulo, ay siya na mismo ang pumigil sa matanda na huwag nang pumasok at inalalayan palabas. Sir, mabuti po ay ihahatid ko na lamang po kayo sa bahay niyo. Saan po ba kayo nakatira? Sumunod na rin ang matanda at humawak sa bisig ni Angela. Malapit lamang pala ang tirahan ng matanda dahil paglabas nila ng mall ay lumiko sila ng isang kanto bago narating ang malamansyon na bahay. Kaya naman, bigla na lamang nag-alangan si Angela dahil hindi siya makapaniwalang dito nakatira ang matanda. Sir, baka nagkakamali po kayo. Gusto niyo po pumunta na lamang tayo sa presinto para po matawagan ng kamag-anak niyo. Iha, dito ako nakatira. Nakangiti at pailing-iling pang tugon ng matanda at hindi na nagpapigil pa na pindutin ng doorbell. Lalong nag-alala si Angela dahil baka nga wala sa katinoan ng matanda, subalit naisip niya na magpapaliwanag na lang kung sakali na may lumabas. Sa pagbukas ng gate ay isang matipunong lalaki ang nakapustura ng damit pang mayaman. Baka sa mukha nito na isa itong kagalang-galang. Ngunit mas nagulat si Angela nang marinig pa nitong nagsalita. Dad, saan naman po ba kayo galing? Tanong nito. Totoo palang doon nakatira ang matanda kaya naman lalong nagulat si Angela. Hindi niya inakalang nagsasabi ito ng totoo dahil hindi naman mababaka sa itsura ng matanda na isa itong mayaman. Napakabuti ng pagtrato sa kanya ng anak na lalaki ng matanda na si Harvey kay bigla na lamang nakaramdam ng hiya si Angela dahil sa magalang na pakikipag-usap ng binata. Bukod sa gwapo ito, ay mukhang edukado at talaga namang hindi mata pobre tulad ng ibang mayayaman. Walang naisagot si Angela kundi ang tumango bilang pagpayag sa imbitasyon sa kanya ng mag-ama. Manghang-mangha siya sa lawak ng hardin patungo sa entrada ng bahay. Kita ang nagmamahalang marmol na disenyo. Maging sa loob ng bahay ay napakaganda ng mga upholstery na sa pelikula lamang at magazine niya nakikita. Ang chandelier ay sadyang napaka-grande at sa tingin niya nagkakahalaga ng malaki. Angela ang pangalan mo, tama ba? Panimula ni Harvey matapos silang maiwan sa sala sapagkat pumunta muna ang matandang ama nito sa kwarto kasama ang nurse upang magbihis ng damit. May dementia ang dad ko. Na possible maging Alzheimer's disease pag nagtagal. Madalas na siyang makalimot kaya naman hindi namamalayan na nakakalabas siya ng bahay. Minsan naman tumatakas talaga sa mga nurse katulad ngayon. Kwento ni Harvey na talaga namang pinakikinggan ni Angela. Baka sa mukha nito na interesado sa mga sinasabi ng binata kaya naman nagtanong na din ito. Maaari ko bang malaman kung anong nangyari nung makita mo siya? Ikinuwento ni Angela ang lahat hanggang sa tawagin ni Harvey ang assistant niya kaya naman natahimik na naman ang dalaga at lihim na pinakinggan ang mag-ama. Sa pagkakaintindi niya ay si Harvey pala ang may-ari ng shop ng alahas kung saan nagpunta ang matanda at marahil ay nais lang bumisita. Ipinag-utos nito na sisantihin agad ang nanakit sa ama. Pagkaalis ng assistant ay muling binaling ng binata ang atensyon niya kay Angela. Angela, anong gusto mong reward na ibigay ko sa pagtulong mo sa daddy ko? Naku sir, hindi naman po ganun kahirap ang ginawa ko. Hindi niyo po ako kailangang bigyan ng kahit na ano. Madalas siyang pumunta dun sa shop na pagmamayari namin. Kaya kapag nawawala siya sa sarili,
Sa mami ko kasi yun ay pinamana niya sa akin. Pagpanaw niya, mukhang magaan ang loob ng daddy ko sa'yo. Bihira lamang siyang kumalma ng ganun lalo na't wala pang gamot na tinuturo ko sa kanya. Sa tingin ko karapat dapat lang nabigyan kita ng reward. Subalit nagpumilit pa rin ang binata hanggang sa malaman nito ang maghahanap ng trabaho ni Angela kaya naman inalok itong maging tagapag-alaga na lamang ng ama. Saglit na natahimik ang dalaga sa pag-iisip. Kailangan niya ng trabaho dahil hindi siya pwedeng matengga ng matagal. May pamilya na nag-aantay ng padala niya lalo na't may sakit pa ang ina niya. Sige po Sir Harvey, gagawin ko pang lahat ng makakaya ko para maging ligtas si Don Hugo. Maraming salamat Angela. Mapapanatag na din ako. Simula ngayon ay dito ka na rin tumira sa bahay namin. Bigla na lamang natawa si Harvey dahil nakanganga pa kasi ang bibig ni Angela dahil sa labis na pagkagulat. Iniuutos din niya sa driver nila na samahan ng dalaga na kuhain ang mga gamit nito sa tinitirhan. Labis ang pasasalamat ni Angela sa mag-ama dahil sa swerteng dumating sa buhay niya. Makailang linggo lamang kasi ang lumipas ay binigyan agad siya ni Harvey ng sahod na talaga namang malaki ang diferensya sa kinikita niya noon. Bukod sa napapadalhan niya ang pamilya sa probinsya ay nakakapagtabi din siya ng para sa sarili. Para naman kay Harvey ay isang anghel na dumating sa buhay nilang mag-ama si Angela. Sinabihan na kasi siya ng doktor na hindi magtatagal ay lalala ang kondisyon ng ama subalit sa tuwing pinanonood niya ang magsigasig na pag-aalaga ng dalaga ay parabang walang bakas ng kahit na anong sakit ang kanyang ama. Kaya naman nais niyang ibigay ang lahat ng kailangan ng dalaga kahit ano pa ito. Angela, eto, para sa'yo. Iniabot ni Harvey ang isang paper bag na naglalaman ng isang mamahaling gamit. Hindi naman makapaniwala ang dalaga dahil napakagara. Talaga namang mamahaling ito. Naku Sir Harvey, napakaganda naman po ng damit na ito. Wala po akong paggagamitan. May pupunta kami ni daddy. Nag-gatherings ng pamilya. At gusto ko kasama ka. Napahinto ng bahagya si Harvey dahil napatingin si Angela sa mukha ng binata na bakas ang pagkagulat. Inulit-tuloy nito ang pagkakasabi at inayon sa kagustuhan ng ama. Ang ibig kong sabihin ay natitiya kong hahanapin ka ni daddy. Kaya dapat ay kasama ka. Napatawa na ito na para bang nahihiya kaya naman ngumiti na rin si Angela. Sige po sir, maraming salamat po sa napakagandang damit na to. Iingatan ko po para naman hindi po masira at maisauli niyo ng walang damage. Isusuli? Halata sa mukha ni Harvey ang pagtataka at pilit na nilalabanan ang matawa ng malakas. Tumango lang naman si Angela kaya nagpatuloy ang binata. Iniisip mo bang nirentahan ko lang ang damit na to, Angela? Tanging-tango lamang ang sinagot nito kaya tuluyan ng humagalpak sa tawa si Harvey. Sir Harvey naman, wag naman po ninyo akong tawanan. Nahihiyang saad ng dalaga kaya hindi napigilan ng binata na pisilin ang pamumula nitong pisngi. Nakakatawa ka talaga, Angela. Hindi na ako magtataka kung bakit gustong gusto ko ni daddy. Mabilis na lumipas ang araw at lalo pang naging malapit sila Harvey at Angela sa isa't isa. Naging kapansin-pansin ng masayang pagsasama ng binata sa tuwing aalis si Don Hugo kasama ang dalaga. Maging ang matanda ay masaya na makapiling ang anak at iyon ay dahil sa napakabuting si Angela. Sa pagdating ng araw ng gathering ay hindi niya maiwasang maakit ni Harvey sa napakagandang si Angela nang suotin na nito ang damit na ibinigay niya. Lalo pang kuminang ang ganda nito nang nagpapunta siya ng stylist upang ayusan ang dalaga. Napakaganda mo, Angela. Salamat po Sir Harvey. Buong akala ng lahat ay magkasintahan sila Harvey at Angela dahil sa mga matatamis na ngitian ng dalawa. Lalo pang pinag-uusapan ang mga ito nang magsayaw sila sa dance floor sa saliw ng isang sweet na music. Kasabay nilang umiindayog ang mga magkakapareha din na magkakabiyak. Panay lamang ang titigan at ngitian nila sa isa't isa na parabang nagkakaunawaan ang kanilang isipan. Na parehas na nabibighani. Si Angela dahil sa napakagwapo at matipuno si Harvey sa suot nito habang ang binata naman ay humahanga ng labis dahil sa kakaibang natatagong ganda ng dalaga. Hindi niya maikakaila na bukod sa mabait at mabuti nitong puso ay nagtataglay din ito ng kabigha-bighaning kagandahan. Angela, mukhang nagsisisi na ako na ibinigay ko sa yung damit na yun.
Bulong ni Harvey, malapit sa tenga ng dalaga na agad namang nagtaka. Bakit naman po Sir Harvey? Hindi po bagay sa akin? Akala ko po ba ay maganda ako? Baka sa mukha nito ang pag-aalala, kaya naman natawang binata at pinisil ang ilong nito. Yun nga ang problema. Napakaganda mo. Kaya lahat halos sila ay nakatingin sa'yo. Nakakainis. Bigla na lamang namula ang mga pisngi ni Angela dahil pakiwari niya ay nagsiselo si Harvey. Lalo na't nagpakawala pa ito ng isang buntong hininga. Labis ang kilig na kaniyang nararamdaman sapagkat hindi na rin niya maitatanggi na may pagtingin na siya sa kaniyang amo. Subalit, natili lamang itong isang lihim upang hindi maapektuhan ang kaniyang pagtatrabaho. Pagbalik sa kanilang upuan ay buong pinagmamalaki ni Don Hugo ang dalawa sa lahat ng kakilala dahil maayos ang kaniyang isipan ng mga oras na iyon. Lahat ay kaniyang naalala at sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang itong kinuha ang microphone at umakyat ng stage. Maraming salamat sa pag-iimbita sa akin. At sa inyong programa ngayong gabi. Panimula ni Don Hugo kaya naman nagpalakpakan ng lahat. Kabado man si Harvey ay tiwala naman siyang hindi aatakihin ang ama ng sakit nito dahil nakainom ito ng gamot. At isa pa ay nakaantabay din naman si Angela at alam niyang hindi nito pababayaan ang ama niya. Nais kong ipahayag sa inyo ang pagpapakasal ng aking anak na si Harvey sa napakagandang dalaga na aming kasama na si Angela. Katulad ng lahat ng mga naroon ay laking gulat din nila Harvey at Angela sa sinabing iyon ni Don Hugo. Nasundan pa ito ng masigabong palakpakan kaya naman inalalayan pa ang mga ito na umakyat ng stage. Naiilang man ay sabay na naglakad ng dalawa na magkahawak kamay. Pagkatapos ng pagsalo-salo ay umuwi na din agad sila Harvey at Angela kasama si Don Hugo sa mansyon. Pagkahatid ng dalaga sa matanda sa kwarto ay sumenyas ang binata na mag-usap silang dalawa sa sala. Pasensya ka na sa nangyari, Angela. Baka bigla namang inatake si Dad ng sakit niya. Wala naman po sa akin yan, Sir Harvey. Kayo po ang inaalala ko. Baka po masirang imahin niyo dahil sa akin. Bakit mo naman nasabi yun? Mabilis na lumapit si Harvey sa dalaga sa pag-aalalang na-offend niya ito o kaya naman ay nabigla sa mga pangyayari. Bigla din niyang nahawakan ng kamay nito na talaga namang ikinagulat ni Angela. Sir Harvey, kasi po, isa lamang akong ordinaryong empleyado at ang madikit ang pangalan niyo sa katulad ko ay hindi po ba nakakahiya? Napayoko na lamang siya dahil sa labis na hiya at pagkalito sapagkat iyon ang unang beses na hinawakan ni Harvey ang kamay niya. Mas lumapit pa ang binata at hindi mapigilang hawakan ng baba ni Angela upang iangat ito at magtama ang kanilang mga mata. Bakit naman nakakaya, Angela? Hindi ba't dapat akong magyabang dahil kasama kong pinakamagandang babae sa kasiyahan ko ngayon? Sa isang iglap ay naangkin ni Harvey ang mga labi ng dalaga. Masuyo niya itong hinalika na para bang ito ang kaniyang kasintahan. Noong una ay nag-aalangan pa si Angela ngunit sa huli ay hindi na rin ito napigilang mapahawak sa leeg ng binata kaya naman lalo pang lumalim at naglagablab ang kanilang paghahalikan. Ang simpleng halik lang sana na naging mapupusok na halos maubos na ang kanilang mga hininga. Naging mabilis ang mga pangyayari at nagulat na lamang si Angela nang hilahin na siya ni Harvey sa kwarto nito at doon ay hindi na nagpaawat pa ang binata. Agad nitong inihiga ang dalaga at muling pinuno ng mga halik ang buong katawan nito. Hindi tuloy mapigilan ang mga ungol at halinghing sa buong kwarto. Hanggang sa tuluyan na naging isa ang kanilang mga katawan at nagtalik sa magdamag. Walang tigil ang pagsambit ni Angela sa pangalan ni Harvey at halos bumao na rin ang mga kuko niya sa likod nito dahil iyon ang kaniyang unang karanasan. Hindi niya mabilang ang kung ilang beses ba nila narating ang labis na kaligayahan sa piling ng bawat isa. Kinaumagahan ay nagising si Angela na nakahilig ang ulo sa balikat nang natutulog na si Harvey. Payapa ang mukha nito na animoy isang anghel na napakabait. Napangiti na lamang ng matamis ang dalaga nang biglang maalala ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa. Pinagmasdan lamang niya ang natutulog na binata hanggang sa ito ay magising. Ngunit, taliwa sa inaasahan niyang matatamis na ngiti ang masilayan niya sa mukha ni Harvey ay naging kabaliktaran nito.
sapagkat gulat na gulat ang binata na parabang walang naalala sa lahat ng nangyari sa kanila sa buong magdamag. Angela, anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Iyon ang unang lumabas sa bibig nito. Pagmulat ng mata at mabilis pang dumistansya ang dalaga. Labis namang nasaktan si Angela dahil sa ikinilos ng binata. Pakaramdam kasi niya ay siya lamang pala ang nag-enjoy sa ginawa nila buong gabi. Agad siyang nakaramdam ng hiya at mabilis na inabot ang mga damit niya at nagbihis. Pasensya na po kayo, Sir Harvey. Naiiyak man si Angela ay pinilit pa rin itong pakiharapan nang maayos ang amo bago ito tumalikod at mabilis na lumabas ng kwarto. Bigla na lamang hinampas ni Harvey ang sarili dahil hindi naman totoong wala siyang maalala. Hindi naman siya lasing para makalimutan ang lahat ng nangyari sa magdamag. Naiinis lamang siya sa sarili dahil hindi nagawang makapagpigil ng kaniyang katawan. Kailan ka mo kasi babalik, Clarice? Si Clarice ay 5 taon na kasintahan ni Harvey na umuwi sa New York upang doon mag-aral. Halos 1 taon na rin silang hindi nakikita kaya siguro gano'n na lamang ang pananabik niya na makipagtalik sa ibang babae. Subalit labis na pagsisisi ang nararamdaman niya dahil ang isang napakabuting tulad ni Angela pa ang napagdiskitahan niya. Ngayon tuloy ay hindi niya malaman kung paano haharapin ang dalaga. Paghila ni Harvey ng kumot ay mas lalo siyang nagimbal nang makita ang dugo sa kama. Bakas na siya ang nakauna kay Angela kaya naman mas gumulo ang isipan niya. Napagtanto niyang hindi sapat na humingi lamang siya ng tawa dahil sa nangyari. Nang makita muli ang dalawa sa hapagkainan dahil palaging kasabay ni Angela kumain si Don Hugo, ay kapansin-pansin ang hindi nila pagpapansinan kaya naman pinunay ito ng matanda. Bakit hindi kayo nag-uusap na dalawa? Ipinahayag ko ang inyong kasal kaya dapat lang na maging malapit kayo sa isa't isa. Dad, bakit niyo naman pong ginawa yun? Alam niyo naman pong may girlfriend ako. Bigla na lamang nagpantig ang tenga ni Angela sa narinig. Iniisip niyang kung may nobya na pala ang amo, bakit kailangan pa nitong makipagsiping sa kanya? Napatingin patuloy ito sa binata na magpapaliwanag sana subalit sumabat si Don Hugo. At sinong papakasalan mo? Ang babaeng yun na mula sa New York? Ayoko sa kanya, Harvey. Galit na tutol ng matanda at nagsimulang mag-init pa ang ulo. Di ako papayag na ang babaeng yun ang aasawahin mo. Eto, si Angela ang pakasalan mo. Siya ang gusto ko para sa'yo. Hindi na napigilan ni Angela ang sumali na din sa usapan ng mag-ama. Don Hugo, hindi po ako nababagay kay Sir Harvey. Ang babaeng yun ang hindi nababagay sa anak ko, Angela. Muling sabat ni Don Hugo, kaya si Harvey naman ang naglabas ng saloobin. Dad, 2 taon na tayo nagtatalo tungkol dyan. Hindi ko na bakit ayaw niyo kay Clarice. Mabait din naman siya at matalino. Magiging katuwang ko siya sa buhay na walang kahirap-hirap. Nagkakamali ka, Harvey. Ang babaeng yun nasisira sa buhay mo. Tama na, Dad. Patuloy ang sagutan ng mag-ama, kaya natameme lamang si Angela. Habang si Harvey naman ay aakma na sanang aalis subalit napahinto ito dahil sa banta ng ama. Kapag hindi si Angela ang pinakasalan mo, ay wala kang kahit na anong mamanahin sa akin. Maging ang shop na pag-aari ng iyong ina ay hindi ko din ibibigay sa iyo, Harvey. Don Hugo, napakapit na lamang si Angela sa matanda dahil sa biglaan nitong pagtayo mula sa pagkakaupo sa harap ng lamesa na halos sumatumba ito. Huwag mo ko subukan, Harvey. Bala kay Dad. Pasinghal din na sagot ni Harvey bago ito tuluyang umalis. Kinagabihan ay tahimik na nakaupo si Angela sa sala matapos makatulog ni Don Hugo at inaantay ang pag-uwi ni Harvey. Nais kasi niyang kausapin ito patungkol sa nangyari sa kanila. Pakiramdam kasi niya ay magbabago ang kanilang turingan sa isa't isa. Masakit man sa loob niya na siya lamang pala ang may gusto sa nangyari ay naisip niya na baliwalain na lamang ito upang maayos sila ng binata. Hating gabi na nang umuwi si Harvey nang nakainom. Bahagyang nakatulog na din si Angela sa sofa kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan nito. Nalilito sa nararamdaman dahil sa halip na makonsensya sa pagtataksil sa kasintahan ay para bang nais niyang ipagpatuloy ang nasimulang bawal na relasyon nila ng dalaga. Nagising si Angela sa paghaplos ni Harvey sa kaniyang mukha at laking gulat na halos nakadikit na ito na para bang hahalikan siya. Sir Harvey? Napatras bigla si Harvey at umayos sa pagkakaupo.
Inihahanda kasi nito ang sarili na magpaliwanag sa dalaga. Umupo na rin si Angela na nakayuko sa harapan nito. Napuno ng katahimikan ng kwarto na para bang walang gustong magsalita. Tahimik nilang pinapakaramdaman ang gagawin ng bawat isa. Hanggang nasa si Harvey na ang siyang lumapit sa dalaga at hinawakan ng kamay nito. Angela, alam ko hindi sapat ang humingi lang ako ng paumanhin sa ginawa ko sa'yo. Pasensya ka na kung hindi ko napigilan ang sarili ko. Naputol ang pagpapaliwanag ng binata dahil sa biglaang pagsabat ni Angela. Ako po ang dapat humingi ng pasensya sa inyo. Inabala ko pa po kayo. Patawad po kung hindi niya o hindi ninyo na gusto ang nangyari sa atin. Ayun po kasi ang unang karanasan kaya wala po kung alam ko ano po ang tamang gawin. Nangingilid ang mga luha at takot ang makikita sa mga mata ng dalaga na labis na ipinagtaka ni Harvey. Kabaliktaran kasi ang naging pagkakaintindi ng dalaga sa nangyari na para bang ito pa ang nagkasala. Hindi tuloy napigilan ng binata na mas lumapit pa dito at suyuin. Hinaplos niya ang pisngi nito na siyang naging hudyat upang tuluyan na itong maiyak. Patawad po, Sir Harvey. Huwag po sana ninyo akong sisantihin. Pangako po, hindi ko na po ulitin yun. Hindi na rin po ako lalapit sa inyo. Ano bang pinagsasabi mo, Angela? Nang mga oras na iyon ay bigla na lamang inangkin muli ni Harvey ang labi ni Angela at masuyo itong hinalikan. Wala kang kasalanan, Angela. Ako ang nagkamali. Pero baka po maghiwalay kayo ng kasintahan ninyo dahil doon. Nasa New York ang girlfriend ko. Isa pa, hindi mo yung dapat alalahanin. Ako nga itong dapat na humingi ng dispensa sa'yo dahil sa nangyari sa atin. Sinamantala ko ang pagkakataon. Sir Harvey, sana po ay hindi kayo magalit sa akin. Galit? Bakit naman ako magagalit sa'yo, Angela? Panay lamang ang haplos ni Harvey sa mukha ng dalaga upang suyuin ito at pilit na ipantindi na wala itong kasalanan. Na siya ang dapat ang managot sa lahat. Hindi na rin nakakapagpigil pa si Angela at yumakap na ito sa binata. Ihihilig niya ang kanyang ulo sa matipunong dibdib ni Harvey na wala rin namang tigil sa paghagod ng likod niya. Angela, anong gusto mo? Ibibigay ko ang kahit na anong isipin mo or naisin mo. Para naman mapagbayaran ko ang nagawa ko sa'yo. Sir Harvey, isa lamang po sanang hihilingin ko sa inyo. Maaari po bang kalimutan na lamang natin ang nangyari? Hindi maiwasan ni Harvey ang magulat dahil sa hiling ng dalaga. Kung tutuusin, kasi ay iniisip niyang maaaring gamitin ni Angela ang nangyari upang i-blackmail siya o gamitin ang sitwasyon para makakuha ng pera. Subalit sa isip niya ay napaka-indosente nito at walang bahid ng kahit na anong kasamaan. Ganun ba ako kasama sa kama? Para kalimutan mo na lang ng basta. Bigla na lamang nagbiro ang binata dahil natutuwa siyang malaman ang busilak na puso ng dalaga. Agad namang namula ang pisngi ni Angela. Dahil sa birong iyon ng amo at tinakpan ang kanyang mukha. Hinalikan naman ni Harvey ang noo niya bago ito bumulong. Nagbibiro lang naman ako, Angela. Masyado naman kasing seryoso. Kung yan ang gusto mo, gagawin ko. Salamat, Sir Harvey. Magpahinga ka na. Sigurado ako bukas magiging abala ka na naman kay Dad. Matapos ang pagpapaliwanagan nila Harvey at Angela ay maling nanumbalik ang kanilang mabuting samahan. Ngunit kung noon ay madalas na si Don Hugo lamang ang kasama ng dalaga, ngayon ay naglalaan na ng oras si Harvey na makasama sila. Minsan ay uuwi ito upang yayain kumain sa labas ang dalawa o kaya naman ay sasama sa pamamasyal nila. Nangapon na iyon ay bumisita sila sa shop ng alahas na pagmamayari ni Harvey. Napansin niya ang pagtitig ni Angela sa isa sa mga kwintas na nakadisplay kaya naman agad niya itong nilapitan. Gusto mo ba yun, Angela? Napakaganda sir ng design ng pendant. Crescent moon. Nakangiting tugon ng dalaga kaya naman sumenya si Harvey sa sales clerk upang masukat ito ni Angela na agad naman itong tinanggihan. Naku po sir, wag na po. Hindi po babagay sa akin yan. Isa pa po, napakamahal niyan, baka bumasira ko lang. Mabilis na lumayo si Angela at pumunta sa kinaroroonan ni Don Hugo. Lihim namang ipinabalot ni Harvey ang kwintas na inilagay sa isang maliit na kahon. Itinago niya ito sa kanyang bulsa bago lumapit na din sa ama. Habang mag-isa muli si Angela sa kwarto at nagre-ready na matulog ay bigla na lamang bumukas ang pinto niya at ito ay walang iba kundi ang among si Harvey. Sir Harvey,
May kailangan pa po ba kayo? Agad na bumangon ng dalaga upang harapin ito na dumiretso lamang na umupo sa kama niya at hinawakan ang kanyang kamay. Nagtataka man ay hinayaan na lamang niya ito. Ngunit laking gulat niya na inilagay nito ang isang maliit na box na sigurado siyang alahas ang laman. Sir Harvey, ano po to? Buksan mo, Angela. Aboteng ang ngiti naman ni Harvey na excited makita ang magiging reaksyon ng dalaga. Nag-aalangan man ay dahan-dahan na ring binuksan ito ni Angela upang hindi ma-disappoint ang amo. At tama nga siya, isa itong alahas. Ang kwintas na kanina lamang ay tinitingnan niya sa estante. Bakit niyo po ito ibinibigay sa akin, sir? Baka sa mukha niya ang pagtataka ngunit nagpatuloy lamang si Harvey sa nais nitong gawin. Kinuha niya ang kwintas sa box at isinuot ito sa dalaga. Napakaganda nga nito. Bagay na bagay sa'yo, Angela. Pero sir, napakamahal po nito. Natitiyak ko pong higit pa ito sa 4 na beses kong sahod. Ibinibigay ko sa ito bilang regalo. Huwag mo namang masamain ang loob ko. Animoy nagtatampong itsura ni Harvey kaya napatawa tuloy si Angela. Pakiwarin niya kasi ay napaka-cute ng amo niya ng mga oras na iyon sa kabila ng pagiging matipuno at maskulado nitong katawan. Salamat po sir sa napakagandang regalo niyo. May hirapan po ata kung bigyan din kayo ng regalo. Maging si Angela ay nagbiro na din upang hindi masira ang masaya nilang gabi, subalit bigla na lamang naging seryoso ang mukha ni Harvey. Ang unang gabing kapiling kita. Sa magdamag ay isang napakagandang regalo na para sa akin, Angela. Pinaway mo ang kalungkutan ko. At walang katumbas yun. Kung ganun po sir ay gagamitin niyo lamang po ako sa tuwing nalulungkot kayo. Hindi malamang ng dalaga kung saan ang galing ang kaniyang isinagot sa amo ngunit ito ang naging hudyat upang muling angkinin ni Harvey ang mga labi niya. Na noong una ay banayad lamang. Subalit naging mapupusok na rin ito na muling nauwi sa kanilang pagtatalik. Walang tigil sa pagsambit ng pangalan ng binata si Angela habang siya ay pinapaligayan nito. Sir Harvey. Harvey. Harvey lang, Angela. Gusto kong tawagin mo ako sa pangalan ko lang. Pausang tinig nito at habol ang paghinga habang nasa ibabaw pa ng dalaga. Tumango lamang si Angela at ipinulupot ang mga braso niya sa leeg ni Harvey upang mas lalo pa siya nitong maangkin. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nagniig ang kanilang mga katawan sa buong magdamag. Hindi na nila alintana ang oras at patuloy lamang sa pagpapaligaya ng kanilang mga katawan. Mula noon ay naging madalas ang pagsisiping nila Harvey at Angela sa kabila ng walang malinaw na relasyon sa isa't isa. Ngunit sa pagkakaunawa ng dalaga ay isa lamang siyang parausan ni Harvey. Isang kagamitan upang maibsan ang pangungulila nito sa kasintahan. Masakit man ito sa puso niya ay hindi naman niya maikakailan o umiibig na siya ng husto sa binata. At natitiyak niyang hahanap-hanapin niya ito oras na bumalik na ang nobyo nito. Sa kabilang banda naman ay napagtanto ni Clarice na madalang nang magparamdam ang nobyong si Harvey. Halos magdadalawang buwan nang itong hindi tumatawag sa kanya. Siya ang palaging tatawag dito upang sila ay mag-usap at madalas nang magdahilan nito upang putulin agad ang tawag. Hindi tulad noon na naririndi na siya dahil sa walang tigil na pangungulit nito sa kanya na umuwi na sa bansa. Dahil dito ay naisipan niyang sorpresahin ng nobyo at magbakasyon ng 1 linggo. Clarice. Halos manlaki ang mata ni Harvey nang makita ang kasintahan sa pintuan ng kanilang bahay. Mabilis namang tumakbo ito sa kanya at kumarga pa sa bago siya hinalikan ng madiin. Kamusta babe? Miss na kita. Nasa ganon silang tagpo nang lumabas si Angela na kumuha lamang pala ng maiinom para sa binata. Nakasanayan na kasi niya ang sinasalubong ito mula sa trabaho at aasikasuhin agad. Parehas na napahinto sila Angela at Harvey nang magtagpo ang kanilang mga mata. May bago kayong katulong? Matapobrang tanong ni Clarice, pagbaba nito sa pagkakagarga sa binata. Napayoko naman si Angela sa hiya kaya agad na sumabat si Harvey. Si Angela. Siyang nag-aalaga kay Dad ngayon. Ah, talaga? Ako si Clarice, girlfriend ni Harvey. Animoy nang mamata pa ito habang pinagmamasdan si Angela mula sa paa hanggang ulo na para bang sinusuri ang kaniyang pagkatao. Narito po ang juice niyo para sa inyo. Pupuntahan ko na po si Don Hugo. Mabilis na inilapag ni Angela ang dalang inumin na para sana sa kanilang dalawa ni Harvey.
Agad namang napagtanto ni Clarice na may namamagitan sa dalawa dahil kilala niya si Harvey. Ang mga tingin na ibinibigay nito kay Angela ay patunay na hindi lamang ito basta-bastang tagapag-alaga ng ama. Dahil dito ay labis na nagngit-ngit sa galit si Clarice. Sapagkat para sa kanya ay walang ibang pwede umangkin kay Harvey kundi siya lamang, kaya agad din siyang naglambing sa binata. Babe, dito ko magstay ngayong gabi ah. Babe, doon na lang tayo sa hotel mo. Andito si Dad. Siguradong magagalit na naman yun pag nakita ka. Mabilis na tumanggi naman si Harvey na nagpasimangot sa dalaga na animoy nagdududa. May tinatago ka ba sa akin, babe? Wala. Ano naman bang tatago ko sa'yo, babe? Miss na nga kita eh. Tara, ayoko magsayang ng oras na makasama ka. Alam din naman ng binata kung paano susuyuin ang nobya na mabilis din nagbago ang kilos. Masaya silang lumabas ng bahay habang si Angela naman ay nasa likod lamang ng pintuan ng kusina at tahimik na nakikinig. Nakahawak siya sa kanyang dibdib. Damang labis na sakit ng puso subalit nauunawaan niya na wala siyang karapatang magdamdam dahil alam niyang para kay Harvey ay isa lamang siyang parausan upang maibsan ang kalungkutan. At ngayon, nagbalik na ang nobya nito ay baliwala na lamang siya. Hindi napigilang mapaluha ni Angela sa mga isiping iyon. Napakasakit para sa kanya na wala man ng kahit na anong nararamdaman ng binata para sa kanya sa kabila ng halos gabi-gabi nilang pagsisiping. Ano ka ba, Angela? Isa ka lang bayaran, hindi ba? Nakita mo ba ang kwintas na suot mo? Napakamahal nito. Maging ang mga suot mong damit. Lahat yan ay bayad sa'yo ni Harvey kapalit ng pakikipagtalik niya sa'yo. Yun na lamang ang tanging nasabi ng dalaga habang ito ay nakatitig sa salamin sa loob ng banyo. Ngunit taliwas sa iniisip ni Angela. Ramdam ni Harvey na minamahal na siya ng dalaga at maging siya ay may espesyal na nagpagtingin dito. Kaya gayon na lamang ang pag-iisip niya sa dalaga habang kapiling ang nobya. Hindi rin ito nagawang makipagtalik dito sa kabila ng pang-aakit sa kanya. Babe, pagod ka mula sa biyahe. Mabuti pa ay kumain na lang muna tayo. Hindi na rin nagpumilit pa si Clarice dahil maging siya ay ayaw ding makasiping si Harvey sa takot na babuntis sapagkat alam niyang sabik na sabik ito sa kanya. Halos 1 taon kasi silang hindi nakita ng personal. Subalit ang pagtangging iyon ay nasundan pa ng maraming beses kaya nag-aalala na ang dalaga na hindi tulad noon ng nobyo na handang gawin ang lahat para sa kanya. Babe, may problema ba? Wala naman, babe. Bakit? Anong bakit? Mag-iisang linggo na ako. Pero parang wala pa rin nangyayari sa atin. Hindi mo ba ako na-miss? Baka sa tinig ni Angela ang pagkairita habang sila ay papasok sa mansyon ng binata. Hindi naman inaasahan na naroon si Don Hugo na agad na nagalit nang makita ang dalaga. Anong ginagawa mo sa pamamahay kung babae ka? Hindi ba sinabi ko ng layuan mo ang anak ko? Ambisyosa! Dad, pwede po bang uminahon lang kayo? Umawat naman agad si Harvey habang si Clarice ay mahigpit na yumakap sa nobyo na para bang takot na takot ito. Tumigil ka sa pagiging hipokrito, anak. Hindi karapat dapat sa'yo babaeng yan. Tama na. Sinabing tama na, Dad. Sa pagtaas ng boses ni Harvey ay nagmamadaling lumapit si Angela upang alalayan si Don Hugo at pakalmahin ito. Subalit nasa ayos ang isipan nito at alam ang kanyang ginagawa. Sinabihan na kitang si Angela. Ang pakakasalan mo at wala kang mamanahin sa akin, Harvey. Ano? Bakas ang pagkagimbal sa mukha ni Clarice, kaya maging si Angela ay sumabat na din sa usapan. Ipagpamanhin mo, may sakit si Don Hugo kaya hindi na niya alam ang kanyang sinasabi. Alam ko ang sinasabi ko, iha. Malumanay na sagot ng matanda at hinawakan pa ang kamay ng dalaga bago ito nagpatuloy. Ikaw ang nais kong mag-alaga sa anak ko kapag nawala na ako. Alam kong magiging mabuti siya sa piling mo, iha. Don Hugo, pamanhid po subalit may sarili pong desisyon si Sir Harvey. Isa pa po ay hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Natitiyak ko pong alam niyo po ang kanyang ginagawa kaya hindi niyo na po ako kailangan mag-alala pa. Nakangiting pahayag ni Angela upang kumalma ang matanda ngunit inatake na naman ito ng pagkaulyanin kaya nagtaka si Clarice. Ano bang ginagawa natin dito, Angela? Hindi ba't kakain tayo sa labas, anak? Opo, doon na po tayo, Don Hugo. Nagkatingi na naman sila Angela at Harvey dahil sa pagiging madalas nang umatake ang sakit ng ama. Inalalayan na ng dalaga ang matanda matungo sa kung saan man ang nais nitong puntahan.
Hindi naman nagustuhan ni Clarice ang nasaksihan dahil bukod sa halatang iba ang mga tingin ni Harvey kay Angela, ay maging si Don Hugo pala ay nabilog na ang ulo nito. Galit ang kanyang nararamdaman sapagkat nag-aalala siyang ito ang piliin ng nobyo at mawala lahat ng pinapangarap niya sa oras na sila ikasal. Sa kabila noon ay agad naman siyang nakaisip ng plano upang muling paikutin ang binata sa mga kamay niya. Alam na niya kasi kung paano ito suyuin para ibigay lahat ng gusto niya. Habang sila ay nasa kwarto ni Harvey at seryoso naman ang animoy, malalim ang iniisip ni Clarice nang humarap sa nobyo. Babe, mukhang gustong-gusto ng daddy mo ang tagapag-alaga niya. Akalain mong gusto niya pang asawahin mo. Panimula nito na para bang nagtatampo. Nakibit balikat lamang si Harvey at sinabing huwag na lamang intindihin ito. Subalit naging makulit ang dalaga upang makuha ang atensyon ng nobyo. Babe, bakit hindi mo na lang siya pakasalan tulad ng gusto ng dad mo? Nasisiraan ka na ba, Clarice? Bigla na lamang napahinto si Harvey sa ginagawa niya sa laptop at nagtaas ng kilay. Napatawa na lamang ang nobya nito at hinalikan ng mga labi ng binata. Halik na naging mapupusok hanggang sa mauwi sila sa pagsisiping. Dahil sa pang-aakit ni Clarice ay muli na namang nahumaling si Harvey. Para bang mayroon itong mahika upang mapaibig ng husto ang binata. Hindi ako mapapakasal sa iba. Babe, kundi sa'yo lang. Pero kung gagawin mo yun, maaaring gumaling ang dad mo dahil kitang-kita naman na gustong-gusto niya na ang babaeng yun. Hindi katulad ko. Handa akong maging kabit mo lang kung yun talaga ang para sa atin. Makikita ang kalungkutan sa mukha ni Clarice kaya agad na tumanggi ang binata at pinahayag na ipaglaban niya ang kanilang pag-iibigan. Mahal kita, Clarice. At ikaw ang nais ko pakasalan. Walang kahit na sino pang iba. Wala akong pakialam kung ano ang magiging kapalit ito pero ipaglalaban kita. Ikaw lang, wala ng iba pa. Muling inangkin ni Harvey ang mga labi ng nobya bago ito niyakap ng mahigpit sa kaniyang mga dibdib. Agad din namang nakatulog nang nakangiti ang dalaga dahil ramdam niyang nagtagumpay siya na maakit muli ang binata. Ngunit lingid sa kaalaman niya ay may ibang iniisip si Harvey at ito ay walang iba kundi si Angela. Dahil hindi tulad ng mga gabing kasama niya ito na hindi na niya namamalaya ng oras o kung ilang beses na ba nila naabot ang langit. Ang gabi sa piling ni Clarice ay para na lamang pampalipas oras. Hindi niya maramdaman ang mga init na katulad ng kay Angela. Ano ba itong nasa isip ko? Agad na sinaway din naman ni Harvey ang sarili at pilit na ipinikit na din ang mga mata. Kinabukasan ay naabutan ni Angela si Don Hugo na nagtatago sa likod ng poste na para bang may pinakikinggan nito. Tahimik niyang nilapitan nito upang hindi ito magulat subalit siya ang nanlakiang mata nang marinig ang nagsasalitang babae na walang iba kundi si Clarice. Hindi ako papayag na makuha ng babaeng yun si Harvey. Sa akin lamang lahat ng kayamanan ng pamilya niya. Hindi ako papayag na magpakasal sa kanya kung wala naman siyang pera, no? Kaya ang sabi ko sa kanya ay pakasalan niya ang hampas lupang yun. At kapag namatay ang matanda, ay i-divorce na din niya. Akin lang ang pera ni Harvey. Nahinto si Clarice nang bigla itong sugurin ni Don Hugo upang saktan. Ang kapal ng pagmumukha mo, babae ka! Pinaghampas ng matanda ng hawak nitong baston ng dalaga hanggang sa matumba ito. Mabilis namang lumapit si Angela ngunit imbes na umawat, ay hinayaan na lamang niya si Don Hugo. Ngunit mahihina lamang ang hampas ng baston kaya naman nakatayo din si Clarice at itinulak naman ang matanda. Sa puntong iyon ay si Angela naman ang humarap kay Clarice at itinulak ito upang muling mapados-dos sa sahig. Hayop kang babae ka? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Dapat lang sa iyan babaeng manloloko. Maging si Angela ay ibinuhos na din ang galit niya kaya halos pagtulungan nila ito ni Don Hugo. Clarice! Nagimbal naman si Harvey sa nasasaksihang pananakit ng ama at Angela sa nobya niya. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Galit na sigaw pa nito kay Angela at ibinasiwas ito palayo kay Clarice. Dahil sa magaling umarte at mahigpit agad itong kumapit sa binata na animoy takot na may panginginig pa ng buong katawan. Harvey, babe, bigla na lamang nila akong sinaktan. Wala naman akong ginagawang masama. Inutusan ng babae yung nagtatay mo na saktan ako at palayasin sa bahay na to para matuloy na ang kasal niyo, Harvey. Gusto niyang makuha ang pera niyo kaya pinapaikot kayong mag-ama. Lahat ng ito ay iniutos niyo sa tatay mo.
Natatakot ako sa maaari niyang gawin sa akin. Tulungan mo ako, babe. Humahagulgol bigla si Clarice na animoy, isang artista na nagagampanan ng kanyang karakter ng mahusay, kaya natawa si Angela. Sinungaling ang babaeng yan, Harvey! Pilit pa sanang ipaglalaban ni Angela ang totoo, subalit inatake na naman ang pagkalimot ng matanda at nalito ito kung ano ang nangyayari, na para bang walang naalala sa ginawa niya. Ano bang kaguluhan to? Nasaan ba ako? At sino kayo? Nanlisik bigla ang mukha ni Harvey, na paniwalang paniwala sa mga sinasabi ng nobya, kaya galit na galit nitong hinawakan ng braso ni Angela. Nakita mo ang ginawa mo. Pinapalala mo ang sakit ng tatay ko. Dahil sa kalokohan mong to. Umaasa ka ba talagang ikaw ang pakakasalan ko? Kaya mo sinasaktan si Clarice? Anong sinasabi mo? Siyang manloloko sa'yo. Pera lamang ang habol niya sa'yo, Harvey. Naluluhang paliwanag ni Angela, subalit hindi humuhupa ang galit ng binata at lalo pa itong nagbitaw ng masasakit na salita. Harvey, talaga mo pinapraktis mong tawagin ako sa pangalan ko. Tuwang-tuwa ka ba na gustong-gusto ka ni Dad para pakasalan at ihawon ka sa hirap? Walang ibang may kailangan ng pera dito kundi ikaw. Kaya sabihin mo sa akin kung sino ang manloloko. Mabilis na tumulo ang luha ni Angela habang nakatitig sa mga mata ni Harvey. Nais niya sana itong sampalin dahil napakasakit ng puso niya sa mga narinig. Kahit na minsan ay hindi niya inakalang ganun lamang pala ang tingin sa kanya ng binata. Ngayon ay nagsisisi na siyang tinanggap ang lahat ng ibinigay nito. Napayoko na lamang tuloy si Angela at agad na tumakbo papunta sa kaniyang kwarto habang si Clarice naman ay lihim na ngumiti. Tinawag naman ni Harvey ang nurse upang alalayan ang kaniyang ama bago nito nilapitan ng kasintahan. Patuloy pa rin ang pag-iinarte ng nobya na ito ay labis na nasaktan at nagpanggap na hirap makalakad. Walang tigil naman sa pag-iyak si Angela pagpasok nito ng kwarto. Dali-dali din niya siyang nag-alsa balutan upang makaalis agad sa mansyon. Subalit nakagulat niya nang biglang pumasok ang matandang si Don Hugo. Saan ka pupunta, Angela? Don Hugo, nakainom na po ba kayo ng gamot? Huwag mo akong alalahanin, Iha. Pakiusap, huwag mong iwan ang anak ko si Harvey. Sa babaeng yun, narinig mo ang plano niya. Don Hugo, pamanhin po. Subalit wala po akong planong pangunahan ng mga desisyon ni Sir Harvey. Kung yun po ang nais niyang paniwalaan. Hindi na nagawa pang magpanggap ni Angela at sinabi ang kaniyang saloobin patungkol sa nangyari, subalit agad na nalungkot ang matanda. Mahal na mahal ko ang anak ko, Iha. At nalulungkot ako na maiiwan ko siyang mag-isa. Alam ko palala ng palala ang sakit ko at isang araw ay maaaring pumanaw na lamang ako bigla. Don Hugo, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Mabilis na naupo si Angela sa kama kung saan nakaupo ang matanda at hinawakan ng kamay nito na palagi niya ginagawa upang mapakalma ito. Subalit hindi inatake si Don Hugo ng mga oras na iyon, seryoso at talagang may pagsusumamo sa mga tinig nito. Alam kong kalabisan ang hinihiling ko, Iha. Subalit sa tagal ka naming nakasama, natitiyak kong isa kang mabuting tao. Maging si Wilson na kanang kamay ko ay yun din ang sinasabi. Sapagkat pinaimbestigahan ka niya at lingid sa kalaman ko, Angela. Pakiusap. Tanggapin mo ang kong pakasalan si Harvey. Sa iyo ko lamang ipagkakatiwalaan ako. Mangako ka, naalagaan mo siya, Iha. Bigla na lamang lumuha ang matanda, kaya agad din nadurog ang puso ni Angela. Labag man sa loob niya na nais nito, ay naipit pa din siya sa sitwasyon. Isa pa ay mahal na mahal din niya si Harvey at hindi rin niya kayang makitang maloko lamang ito ni Clarice. Makakaasa po kayo na gagawin ko po ang lahat upang maging ligtas po si Sir Harvey. Salamat, Iha. Niyakap ng mahigpit ni Don Hugo ang dalaga bago ito bumalik sa kaniyang kwarto. Habang mag-isa sa kama ay litong-lito ang isipan ni Angela. Nakapangako na siya sa ama ni Harvey, kaya naman wala na siyang magagawa kundi ang magpanggap ng kabaliktaran kay Clarice. Sapagkat papakasalan niya si Harvey dahil tunay na minamahal niya ito, kaya't ayaw niyang mapunta sa maluloko. Ngunit sasabihin niya sa binata na pakasalan siya para iahon sa hirap katulad ng iniisip nito sa kanya. Sa kabilang kwarto naman ay hindi rin makatulog si Harvey dahil naman sa binabagabag siya ng konsensya sa mga binitawang masasakit na salita kay Angela. Makailang ulit siya huminto sa tapat ng pinto ng kwarto nito upang sana ay humingi ng tawad, subalit napapaatras na lamang siya at babalik na lamang muli sa tabi ni Clarice. Wala din namang tigil sa pagsulsol ang nobya sa maitim na balak sa kanya ni Angela
at sinabihan pang mag-ingat ito. Nang sumunod na araw habang nasa matinong pag-iisip si Don Hugo ay laking gulat ni Harvey nang isang salo-salo ang ginanap sa hardin ng mansyon. Wala siyang kaalam-alam na ito na pala ang engagement nilang dalawa ni Angela. Muli siyang nakaramdam ng galit sapagkat sa kabila pala ng pag-aalala niya na nasaktan ng dalaga ay tuluyan na pala itong nagpabulag sa pera. Ngayon ay nakakatiyak na siyang magagamit ang dalaga at totoong pera ang habol sa kanya. Katulad ng gusto ng daddy mo. Magpapakasal ako sa akin, Harvey. Sa ayaw at sa gusto mo. Nakakadismaya ka, Angela. Hindi ko inakala ganito ka lang pala kababaw. Talagang napaikot mo ng gusto ang daddy ko. At ngayon ay wala na akong kawala kundi sundin ang gusto niya. Siguraduhin mo lang na wala kang gagawing masama sa kanya. Dahil kung hindi, tinitiyak kong abot langit ang ganting ipaparanas ko sa'yo. Sasagot pa lamang sana si Angela upang magpaliwanag subalit bigla na lamang lumabas mula sa pinto si Clarice at humahagulgol muli bago mabilis na yumakap kay Harvey. Mahal na mahal kita, Harvey. At handa ako magtiis para sa iyo, babe. Wala ko laban sa kanila. Pinagkaisahan nila ako, babe. Tulad ng sinabi ko sa iyo. Handa ako magparaya para sa hindi na gumulo pa ang sitwasyon. Animoy, napakabait na anghel ang pagpanggap ni Clarice kaya panay ang singhal ni Angela na pinapakitang hindi siya naniniwala rito. Kitang-kita tuloy ang pagiging kontrabida niya sa mata ni Harvey na agad na sinuyo ang nobya. Ititira kita sa isang condominium, Clarice. Hindi ako papayag na bumalik ka sa New York. Sa'yo ko uwi at ituturing na ikaw ang tunay na asawa. Hindi ang tulad ng isang manluloko. Sa papel lamang tayo magiging mag-asawa. Isaksak mo yun sa kukote mo. Inalalaya ni Harvey si Clarice na awang-awa pa sa kanya. Kaya lalong nasaktan si Angela. Kung imumulat lamang sana ng binata ang kanyang mga mata ay tiyak niyang makikita ito kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Mabilis na lumipas ang araw at itinakda din ang araw ng pribadong pagpapakasal nila Harvey at Angela. At sa kabila ng galit na nararamdaman ng binata ay hindi niya mapigilang mabighani sa napakagandang mapapangasawa. Hindi may kakala na bagay ang trahe de boda ang suot nito dahil sa balingkinita na katawan. Subalit sa pag-alis niya sa puting belong nakatakip mo sa mukha nito ay mababanaag ang labis na kalungkutan. Bahagya lamang tuloy siyang idinampi ang mga labi matapos ipahayag ng pari na sila ay mag-asawa na. Walang pagsidla ng kaniyang nararamdaman ni Don Hugo. Nang mga sandaling iyon, mapapanatag na ang loob niya dahil alam niyang mabuting tao si Angela. At lalo na't napapansin niyang may lihim na pagtingin sa isa't isa ang dalawa. Natitiyak niyang kung wala lamang ang kontrabidang si Clarice ay tuluyan na sanang mahuhulog ang loob ng dalawa. Salamat anak ko at sa iyo, Angela. Sa pagtupad ng aking kahilingan. Masayang niyakap ng matanda ang bagong mag-asawa. Niregaluhan din niya ang mga ito ng isang espesyal na bakasyon para sa kanilang honeymoon sa isa't isa sa mga eksklusibong hotel. Noong una hindi napapansin ng dalawa o nagpapansinan ng dalawa sa buong biyahe, ngunit sa huli ay animoy may isang anghel na parehas pinana ang kanilang mga puso at bigla na lamang silang naglapit. Mabilis na napawi ang kanilang mga hinanakit sa isa't isa at pilit in-enjoy ang mga sandaling sila ay magkasama. Angela, halika tingnan mo. Excited na tawag ni Harvey na makita ang magagandang pagkislap ng mga fireworks mula sa bintana ng kanilang kwarto sa hotel. Napakaganda, Harvey. Katulad mo, Angela. Masuyong hinalikan ni Harvey ang mga labi ni Angela na siyang naging hudyat upang muling magnaig ang kanilang katawan. Muli na namang inangkin nito ang pagkababae na ngayon sa kanya ay kanya ng asawa si Angela. Taliwas sa sinabi nitong sa papel lamang ang kanilang magiging relasyon ay halos ibuhos nito ang buong lakas sa magdamag na mapaligaya lamang ang kabiyak. Walang tigil ang kanilang mga ungol at halinghing na parabang walang katapusan ng kanilang pagtatalik. Nagising na magkayakap ang dalawa. Si Harvey ang siyang unang nagmulat ng kanyang mga mata. Hindi nito mapigilang mamangiti habang pinagmamasdan ng bakas na iniwan niya sa katawan ng dalaga. Walang kahit na anong bahid ng pag-aalala sa magiging reaksyon ni Clarice na kaniyang kasintahan na sa mga oras na iyon ay matatawag na niyang kabit. Harvey, mahal ko. Yun naman ang unang lumabas sa labi ni Angela pagmulat ng kaniyang mata at panay lamang ang haplos sa mukha ng asawa. Muling naalala ni Harvey ang nakailang ulit na sigaw nito
ang nararamdaman para sa kanya. At alam niyang hindi iyon pagpapanggap. Angela, Isang madiin na halik sa noo ang isinagot ni Harvey. Natatakot kasi siyang magkamali sapagkat maaari ang kanilang mga saloobin ay buhat lamang ng mainit nilang pagtatalik sa magdamag. mabang bakasyon natin dito. Kaya sulitin natin. Sa kabila ng masayang honeymoon nila Angela at Harvey, ay muli na naman itong nagbago ng saloobin o nang salubungin sila ng naka-wheelchair na si Clarice. Dali-daling tumakbo papalapit si Harvey na nag-aalala. Harvey, bakit ang tagal mong bumalik? Ang sabi mo ay titira tayo ng magkasama sa kondo kahit kasal na kayo. Bakit hindi mo ko binalikan? Napailing na lamang si Angela nang makita ang panloloko na naman ni Clarice. Napalingon naman si Harvey at tatawagin sana ang asawa subalit humagulgol na naman ang kabit niya at yumakap pa na parang hirap na hirap sa sakit. Pagpasok ni Angela sa loob ng mansyon ay agad din itong lumabas upang tawagin ang asawa. Harvey, si Daddy, kailangan natin siya dalhin sa ospital. Natatarantang sigaw nito kaya maging si Harvey ay agad ding nagpanik at tinawag naman ng driver at mga kasambahay upang tulungan sila. Parehas na hindi mapakali ang dalawa sa labas ng emergency room habang naghahantay sa paglabas ng doktor. Hindi na rin sumama si Clarice sa hiling na rin ni Harvey para sa ama. Nangit-ngit naman sa galit at pinilit nitong umiti upang ipakita na siya ay nag-aalala rin. Maya-maya pa ay lumabas na din ang doktor at sinabing lumalala na ang kondisyon ni Don Hugo, lalo na't maging ang puso nito ay humihina na rin at kailangang makonfine para lalo pang masuri at mabigyan ng gamot. Dad, Halos mapaupo si Harvey sa kinatatayuan kaya agad na kumapit si Angela sa mga braso niya. Harvey. Ipinatong ni Harvey ang ulo niya sa balikat ng asawa bago ito tuluyang maluha. Hinagod naman ni Angela ang likod nito upang kahit papaano ay maibsan ang pag-aalala nito. Naging masigasig si Angela sa pag-aalaga sa kaniyang biyanan na si Don Hugo. Hindi din ito umalis sa tabi ng matanda at siyang parating kausap ng mga doktor. Habang si Harvey naman ay madalas na nasa tabi ni Clarice dahil nagpapanggap naman ito na may sakit at hindi makakalakad. Ngunit ang totoong dahilan ay natatakot siyang dalawin ng ama dahil baka isang araw ay maabutan niya na lamang itong naghihingalo katulad ng kaniyang namayapang ina. Ang araw na iyon ay naging bangungot para sa kanya at ayaw na ayaw niya muling maulit. Bakit ka alis, Harvey? Tinawagan ka lang ng babaeng yun para ka nag-asong susunod agad. tama na Clarice. Hindi na napigilan ni Harvey ang sigawan ng kabit dahil naririndi na ito dahil palagi na lang sinasabing ginagamit ni Angela ang ama upang makuha siya nito ng lubusan. Si Angela ang tanging kasama lang ng daddy ko. Dapat ako. Ang anak niya. Si Angela na asawa ko ang tanging nandun. Naintindihan mo ba? Mas pinipili mo na ba siya kaysa sa akin, Harvey? Mas mahal mo na ba siya kaysa sa akin? Iiwanan mo na ba ako para sa manloloko na yon? Hindi pa ba malinaw na ginagamit niya ang kapagkakataon na to upang mapaikot ka, Harvey? Nagpakatanga ka sa babaeng yan. Galit na sumagot si Clarice subalit mas galit na sumabat si Harvey. Sinabi nang tumigil ka na. Baka sa mukha nito na handa itong umalis anumang oras at iwan siya kaya naman mabilis na nagpanggap si Clarice na tumayo sa wheelchair at nagpatihulog sa sahig. Harvey! Harvey! Huwag mo kong iiwan o magpapakamatay ako, Harvey! Clarice, Nanlambot naman ang puso ni Harvey dahil sa binitawang salita ng kaniyang kerida. Wala itong ibang nagawa kundi ang yakapin nito ng mahigpit. Akin lang ang kayamanan mo, Harvey. Wala akong pakialam sa'yo kundi ang pera mo. Galit na saad ni Clarice sa sarili habang nakasiksik ito sa dibdib ng nobyo. Matapos masigurong ayos na ang kalagayan ni Clarice, ay pumunta si Harvey sa ospital. Sinamahan naman si Angela kaya gaya ng hiling nitong samahan naman siya sa pagbabantay sa ama. Ina-expect ni Harvey na madadatnan niya ang ama na parang gulay na nakaiga sa kama subalit pagpasok niya ng kwarto ay nakita niyang masayang nagkukwentuhan ng asawa at ama niya na para bang wala naman dapat alalahanin. Muli na naman tuloy siyang nakaramdam ng pag-aalilangan na maaring tama si Clarice. Ginagamit ni Angela ang ama niya para makuha ang gusto nito. Harvey, nandito ka na. Masayang bati ni Angela sa asawa bago bumaling sa biyanan. Sinabi ko naman sa inyo, Dad. Pupunta po si Harvey. itigil mo lang kalokohan to, Angela. Mag-divorce na tayo. Baka sa mukha ni Angela ang pagkagulat at maging si Don Hugo ay hindi na iwasang magalit muli. Anong sinasabi mo dyan, bata ka?
2 linggo pa lang kayo mag-asawa at ganyan agad ang sinasabi mo. Sinabi ko na sa'yo hindi kita pamamanahan ng kahit na ano oras na piliin mong babae yun, Harvey. Hindi pinansin ni Harvey ang galit ng ama at si Angela ang muling pinagbalingan ng inis niya. Ayun ba ang sinasabi mo sa daddy ko? Kaya malakas sa loob mo na paikutin mo ang ulo namin. Bakit akala mo ba'y natatakot akong maghirap kasama si Clarice? Hindi ang isang katulad mo makakapag-ikot ng buhay ko. Tumigil ka na! Muling sumabat si Don Hugo subalit bigla na lamang itong nahirapang huminga. Don Hugo, tatawagan ko pong doktor. Nataranta si Angela at dali-daling lumabas upang tawagin ng mga nurse at doktor. Pinalabas muna silang dalawa ni Harvey ng kwarto habang inaasikaso ng mga ito ang pasyente. Makalipas ang ilang saglit, lumabas ang nurse at tinawag si Angela dahil ito ang gustong makausap ni Don Hugo. Nagkatinginan muna silang mag-asawa bago tumango si Harvey. Pagpasok niya ay panay ang tawag ng matanda sa pangalan niya. Angela! Angela! Ang anak ko! Ang anak ko! Huwag mong iiwan si Harvey. Nagmamakaawa ko iya. Ang anak ko. Hirap na nagsalita ang matanda kaya naman napaiyak na si Angela at pilit na pinakalma ito. Hindi po ako makikipaghiwalay. Pinapangako ko po sa inyo na hindi ko po siya iiwan. Nasa labas lang po siya. Tatawagin ko po siya. Muling lumabas si Angela kaya nagulat pa si Harvey. Ano nangyari? Kumusta si Dad? Harvey, pakiusap. Nakikipag-divorce ako tulad ng gusto mo. Pero hindi ngayon, Harvey. Hindi ngayon, pakiusap. Halos magluluhod na si Angela para lamang paniwalaan siya ni Harvey. Angela, Tanging pangalan na lamang ng asawa ang nasambit ni Harvey dahil hindi naman na maikakailan at aus na puso ang pagsusumamo nito. Harvey, kahit ngayon lang, pakiusap. Ipakita mo naman sa kanya na magsasama tayo habang buhay at hindi maghihiwalay. Magtiwala ka lang sana sa akin. Kahit ngayon lang, Harvey. Muli na namang nalito si Harvey dahil para naman kasi siyang pinapaikot ni Angela at pasusunurin lamang sa gusto nito. Bahagya na tigilan si Harvey habang nakatitig sa asawa. Kaya naman hinalikan na lamang siya bigla nito sa labi. Tayo na, mahal ko. Tayo na. Pagpasok sa loob ay magkahawak kamay ang dalawa na lumapit kay Don Hugo. Napangiti naman agad ang matanda. Harvey anak. Mahal na mahal kita anak. Patawad kung hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Dad, di totoo yan Dad. Kayo ang the best tatay. Mahal na mahal ko kayo Dad. Bigla na lamang napahagulgol si Harvey dahil ramdam niyang nagpapaalam na ang ama. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay nito habang napatingin naman ng matanda kay Angela na nasa likod lamang ng anak. Angela, ikaw na ang bahala sa anak ko. Salamat sa iyo, Iha. Don Hugo! Dad! Parehas na napasigaw ang mag-asawa ng tuluyan nang namaalam si Don Hugo. Lalong lumakas ang hagulgol ni Harvey dahil sa labis na pagdadalamhati. Matapos ang ilang araw na burol ay inilibing na din si Don Hugo at walang ibang nasa tabi ni Harvey kundi si Angela. Hindi nito binibitawan ang kamay ng asawa sa lahat ng oras na haharapin ang mga nakikiramay. Buo na sa loob ni Harvey na piliin na si Angela na siyang makakasama habang buhay tulad ng gusto ng ama. Subalit nasa inilabas na last will and testament ni Don Hugo ay ikinabigla ito ni Harvey at talaga namang muling umapaw ang galit sa asawa. Sapagkat ayon sa abogado ay ibinigay ng ama ang lahat ng ari-arian sa dalaga at tanging ang mansyon lamang ang iniwan sa pangalan niya. Napakagaling mo talagang magpanggap babae ka. Akala ko'y totoong nararamdaman mo pero ganito lang pala ang tatapusin ng lahat. Mahigpit na hinawakan ni Harvey ang magkabilang braso ni Angela na halos mamilipit ito sa sakit. Harvey, hayaan mo muna ako magpaliwanag. At ano na namang ipapaliwanag mo? Sigaw muli ni Harvey subalit sa pagkakataong iyon ay sumabat na ang abogado. Uminaw na muna kayo, Sir Harvey. Sapagkat may dokumento po akong ibibigay sa inyo. Napag-usapan na naman ito ni Miss Angela. Kaya pakiusap ay makinig muna kayo. Muling umupo si Harvey at nagantay sa sasabihin ng abogado. Nakayuko lang naman si Angela hawak ang masakit na braso mula sa mahigpit na pagkakahawak ng asawa. Subalit mas masakit ang dulot ng mga salitang binitawan nito sa puso niya. Sa kabila pala lahat ng kabutihang ipinakita niya ay pinagdudahan pa rin siya nito. Marahil nga ay talagang imposibleng mahalin nito ang isang katulad niya. At sa ilang buwan nilang pagsasama ay wala itong kahit na anong espesyal na nararamdaman para sa kanya.
ng isang basurang katulad niya na mahirap ay wala talagang puwang sa tulad ni Harvey. Hindi napigilang tumulo ang mga luha ni Angela kaya mabilis niya itong pinahid bago nagpatuloy sa pakikinig sa abogado. Narito ang mga sinumpang salaysay ni Miss Angela na nagsasabing hindi niya tinatanggap ang kahit na anong nasusulat sa Last Will and Testament at nagsasaad na walang ibang dapat na magmay-ari ng lahat ng ito kundi ang nag-iisang anak ni Don Hugo na kayo, Sir Harvey. Bigla na lamang napalingon si Harvey sa asawa. Bakas ang pagsisisi. Lalapitan sana niya si Angela subalit nagpatuloy pang abogado. At narito pa ang isang dokumento na nagsasaad ng si Miss Angela ay nakikipag-divorce na siya sa inyo. Tanging pirma niya na lamang ang kailangan upang maiproseso ko na din ito agad. Hindi na nakapagpigil si Harvey sa narinig at muling hinawakan ng braso ng asawa, subalit ngayon ay may bakas na ng pag-iingat. Sa pag-angat ng mukha ni Angela ay isang matamis na ngiti ang ibinigay nito bago ipinahayag ang saloobin niya. Hindi ko kailanman hinangad ang kayamanan mo, Harvey. Minahal kita, nagtaos puso ko. Maging si Don Hugo ay tinuring kong parang tunay kong ama. Malaki ang utang na loob ko sa kanya sapagkat pinadala niya ng perang ang pangpa-operang nanay ko. Naglingid sa kaalaman ko. Kaya gustuhin ko man sanang tuparin ang ipinangako ko sa kanya hindi ko yun magagawa. Nang mga oras na iyon ay muling tumulo ang luha ni Angela bago mahigpit na niyakap sa huling pagkakataon ng asawa. Mag-iingat ka, Harvey, mahal ko. At kung sakali mang magbago na ang isip mo, alam ng assistant mo kung saan ang probinsyang tinitirhan ko. Maluwag kitang tatanggapin muli kapag dumating ang araw na iyon kahit na hindi na tayo mag-asawa pa, Harvey. Si Harvey naman ang siyang yumuko dahil nahihiya siya sa mga paratang niya sa asawa. Nang alisin ni Angela ang sarili sa pagkakayakap ay inilagay naman nito ang box ng alahas na naglalaman ng kwintas na ibinigay nito sa kanya noon at maging ang kanilang wedding ring. Paalam na, Harvey. Tumayo na si Angela kasunod ng abogado na pinakiusapan niyang maghahatid sa kanya sa terminal pauwi ng probinsya. Animoy isang inabando ng alagang hayop ang itsura ni Harvey nang magpunta sa kondo na tinitirhan ni Clarice. At laking gulat niya nang makitang nakakalakad naman pala ito ng maayos. Harvey? Maging si Clarice ay nagulat sa biglang paglitaw ng nobyo. Agad itong nagpanggap na nahihirapan kaya naman napatawa na lamang si Harvey bago naupo sa sofa. Bit-bit ang Last Will and Testament ng kanyang ama at inilapag ito sa lamesa sa harap ng dalaga. Kinuha naman ito ni Clarice at binasa ng mabilis. Agad na nanlaki ang kanyang mata na nalaman sa mga nilalaman. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yun. At ano to, Harvey? Hayaan mo lang na ganito? Wala kang gagawin na kahit na ano? Kitang-kita sa mukha ni Clarice ang pagtutol kaya naman hindi na nakapagpigil si Harvey na ito mismo ang tumuklas sa totoong motibo sa kanya ng kirida. Pero lang yan. Kaya kong kitain yan. Isa pa nandiyan ka naman para suportahan ako, hindi ba? Anong tutulungan ka? Nasisiraan ka na ba? Hindi ba't nangako kang naibibigay mo sa kanila lahat? Bakit ngayon? Ang gusto mo ay susuportahan kita. Nasisira ka na ba? Nang mga sandaling iyon ay malalakas na tawa na pinakawala ni Harvey kaya lalong nairita si Clarice. Kung yung itinatawa-tawa mo dyan ay gumawa ka ng paraan na habulin ang kayamanan na para sa atin, ay matutuwa pa ako sa'yo. Mabuti na lamang si Angela ang pinakasalan ko at hindi ikaw. Wala ka sa kahit nakalingkingan man lang ng asawa ko. Hindi ko alam kung bakit ako nagpuloko sa isang katulad mo. Magyabang ka sa akin kung may pera kang kagaya ng sa ama mo, na ipinamigay lang sa isang charity. Mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Mga wala kayong utak. Bigla na lamang hinila ni Harvey si Clarice upang ilapit ang mukha niya sa dalaga at ito naman ang magsalita ng mga masasakit. Ikaw ang walang utak. Hindi totoong wala ka sa akin ang kayamanan ng tatay ko. Dahil ibinalik lahat yun sa akin ni Angela. Muling nanlaki ang mga mata ni Clarice dahil nagkamali siyang ipinakita ang tunay niyang ugali sa binata. Harvey, nabigla lang naman ako. Kakabig na sana ito subalit itinulak na siya palayo ni Harvey. Ayoko na makita pagmumukha mo. Agad na umalis din si Harvey sa kondo upang tuluyan na itong hiwalayan. Hindi na ito muling nagparamdam pa kay Clarice. Binura na niya lahat ng tungkol sa babaeng pinagkakatiwalaan niya ngunit ito pala ang siyang tunay na manloloko. Makailang ulit siyang gustong puntahan si Angela subalit palaging nauuwi sa pagkakahiya na magpakita pa sa dalaga dahil sa mga nagawa niya.
Madalas siyang magpakalasing at minsan pa ay hindi na kumakain ng tama. Dahil naman sa pag-aalala ng assistant niya, ay ito na ang sumundo kay Angela lalo na't ininakbo si Harvey sa ospital dahil sa labis na panghihina. Humahangos na nagtungo si Angela sa kwarto kung nasan si Harvey at umiiyak. Harvey! Harvey, ano nangyari sa'yo? Nasaan na ba si Clarice? Bakit mag-isa ka lang dito? Sunod-sunod ang mga naging tanong ni Angela subalit na natiling nakatulala lamang si Harvey at nakatitig sa malaking tiyan niya na halatang ito ang nagdadalang tao. Buntis ka, Angela? Ako bang? Hindi makapaniwalang wika nito kaya't napaupo na ito sa kama. Siyempre naman ikaw. Wala naman akong ibang nakasiping na lalaki. At kahit bilangin mo pa ang buwan ng batang ito, ay tatama ito sa honeymoon natin. Hindi ko magagawang lukuhin ka. Napahinto na lamang bigla si Angela na yakapin siya ng mahigpit ni Harvey. Naniniwala ako, Angela. Naniniwala ako. Patawad. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita, Angela. Mahal kita. Bumuhos ang mga luha sa mata ni Harvey habang ito ay nagsasalita kaya agad na pinahid ito ni Angela. Sinabi ko naman sa'yo, na kapag pakiramdam mo ay mag-isa ka na ay punta mo lang ako. Tatanggapin pa rin kita kahit hindi na tayo mag-asawa. Hindi ko pinirmahan ang divorce paper. Ikaw ang asawa ko. Ikaw lang, Angela. Ikaw lang ang mahal ko. Patawad kung huli ko nang na-realize ang lahat. Pakiusap mo na akong iwan ulit, mahal ko. Wala pa ring tigil sa pag-iyak si Harvey kaya naman masuyong hinalikan na ni Angela ang mga labi ng asawa upang ito'y tumahan na. Umuwi na tayo sa bahay kapag okay ka na. Aalagaan kita, Harvey. Katulad ng ipinangako ko sa daddy mo. Mamahalin kita habang buhay. Matapos ang pagkakaayos nila Angela at Harvey, ay tuluyan na silang nabuhay ng masaya at punong-puno ng pagmamahalan kapiling ang kanilang mga supling. Ang isang busilak na puso, anumang pag-aalinlangan ang pagdaanan, ay mananatiling dalisay katulad ni Angela na walang ibang inisip kundi ang makakabuti para sa pinakamamahal na si Harvey. Nagkaroon man ng masalimuot na kaganapan sa kanilang pagmamahalan, ay pinagtibay rin naman ito ng mga pagsubok na dumating at ngayon ay siyang naging pundasyon ng wagas nilang pag-iibigan.